Posible raw maulit ang kalbaryo sa tubig ng maraming tiga Metro Manila sa inaasahang pagbagsak pa ng water level ng Lamesa Dam dahil sa tagtuyot. Sa pagdinig sa Senado kanina, naungkat ang hindi raw malinaw na master plan ng MWSS o ng Metropolitan Water Works and Sewerage System kaugnay ng krisis sa tubig. May report si Katrina Son. Nakahinga na ng maluwag ang ilang barangay sa Mandaluyong dahil balik na raw sa dati ang supply ng tubig. Nakakapag-operate na rin ng mga negosyanteng natenga noon tulad ng mga car wash at laundry shop. Nawawala pa rin daw ang tubig sa gabi pero bumabalik naman pagdating ng umaga. Malakas-lakas na rin ngayon. Siguro ngayon pwede na umakyat sa second floor. Pero ang mga taga-Barangka Drive tuloy ang kalbaryo. Nag-aaway-away na ho yung mga tao kasi hinaharang na ho yung fire truck. Yung mga fire volunteer, inaaway na dahil kailangan na ho talaga ng tubig. Sa barangay Nanka sa Marikina, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon lang may tubig. Pagdating ng gabi, balik igib na naman ang mga residente. Pati po weekend, pati linggo talaga, wala, 9 talaga. Kasi pag naglalaba kami umaga, pag dating ng 9, wala na po talagang tulo. Ang ilan, nangapit barangay pa makapaglaba lang. Papunta po ako dito sa may Banaba, dyan po sa may highway para po magpalaba po ng damit namin. Kasi po wala talagang makakarating na tubig sa amin. Pinipilahan din ng isang poso. Ang bayad dito, piso kada balde. Kahit isang oras man lang po araw-araw. May tubig. Pero? Ay wala po eh. 6 na araw na. Pakahirap po talaga ng walang tubig. Nawalan din ng tubig ang barangay Bambang at Wawas sa Taguig ngayong araw. Sa ilang barangay, hanggang bukas ang water interruption. Gayon din sa ilang barangay sa Antipolo. Hirap din sa tubig ang ilang taga Quezon City. Dahil yan sa pagbabawas ng Manila Water sa kinukuha nilang tubig mula sa Lamesa Dam. Mula sa dating 150 million liters, binaba na ito sa 50 million liters kada araw. Nasa critical level pa rin ng tubig sa Lamesa Dam na nasa 68.61 meters ngayon. Dahil inaasahang titindi pa ang tagtuyot, baka raw bumagsak ang water level sa 65 meters pagdating ng Mayo. Kapag nangyari yan, malaking problema raw ulit. Begin the questions of the senators. Kung mga senador ang tatanungin, hindi lang daw Manila Water ang dapat sisihin ng krisis sa tubig, kundi maging ang MWSS o Metropolitan Water Works and Sewerage System. Bukod sa hindi raw ito naghigpit sa pag-aayos ng mga tubo ng water concessionaires, wala rin daw silang civil engineer sa board kaya hindi raw naiintindihan ang problema. Sa tingin ko dapat palitan sila. Dapat talaga merong engineer doon. A technical expert who understands the situation because if they're all lawyers, wala silang gagawin kundi puro mga legal na mga bagay lang pero hindi yung mga technical na makakaapekto sa daloy ng tubig. Isa pang puna ng mga senador, malabo raw ang master plan ng MWSS para hindi na magkaroon ng problema sa tubig. Naungkat ang gagawing Kaliwa Dam sa solusyon daw sa water shortage. Kaliwa is already done. It has been bidded, so it's not in the mid, it's not in the process. It's already will be undergoing construction. How much is the terms of the loan? Magkano po yung interest? Is it 2%? It's 12.2 billion and it's 2%. Hindi ba mas mataas yan kaysa sa ibibigay ng Japan o Korea? Meron na bang dating nag-bid dyan or na nagsasabi na mas mababa ang interest kaysa sa 2%? Madam Chair, the MWS just follow what the NEDA and the DOF tells us. Na-question din ang sinabi ni MWSS Chief Regulator Patrick T. na wala silang kapangyarihan magpataw ng penalty. Gayong may probisyon para sa penalty sa concession agreement ng MWSS at Manila Water. You're saying na hindi pwede nyo i-penalize o hindi nyo pwedeng i-fine. Maliwanag na sinasabi meron eh. This is the first time this happened and we can do that and we are studying it right now. We are actually also studying the amount of the fine or sorry, it's not a fine again. The penalty that will be imposed, which can be rebated. Sa Hunyo o Hulyo parang mailalabas ng MWSS ang kanilang desisyon dahil tututukan daw muna nila ang water shortage. Handa naman daw ang Manila Water na tanggapin ang magiging utos ng MWSS. Ipapasuspindi na ni Senator Ping Lacson ang paniningil ng Manila Water sa consumers para sa construction ng Cordona Water Treatment Plant na sinisingil pa noong 2015. Pero hindi naman natapos sa itinakdang deadline. Baka pwedeng on your own, unilaterally, o sige, hindi na muna namin singilin yung kawawahan natin mga kababayan. I have instructed our team to look for ways
to see how we could help for services not rendered in the affected communities. Katrina Son, GMA News.